Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga minamahal na yumao. Isama rin natin sa misang ito ang mga nagpapamisa, ang mga humihiling ng ating mga panalangin. Pakisama po ang pagbuti ng kalusugan ni Sister Terry, Sister Alona, Juliet, Sir Rudy Gonzalez, Father Luciano, Father Cheng. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ibinili ni Moises na itanim sa isip ang utos ng Panginoon na siya lamang ang iibigi ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing
ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos, at siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoong batong hindi matitibag. Matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang mag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Sa ikalawang pagbasa, itinuturong minsan lamang ang paghahandog ni Jesus dahil ang inihandog niya ay ang kanyang sarili. Ang salita ng Diyos mula susulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang nagpapahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya naghahalinhinan sa kanyang pagkakasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat nang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas kaysa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga taong minsang naghahandog si Jesus. At iyo'y magpakailanman na ihandog niya sa kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal magpakailanman. Ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Loves me.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Muli po, pasensya na uli. Na-late. As usual. Sorry. Maraming tao. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang mga bagay na matagal nyo nang naririnig? Napapansin nyo pa po ba ang mga bagay na ito? O baka naman dahil sa dahil sa tagal nyo nang naririnig, hindi nyo na naririnig. Kumbaga, hindi nyo na na-appreciate. Experience will tell us, matalas ang pandinig natin, ang appreciation natin, matindi sa mga bagay na bagong tunog, music, bagong balita. Pero kapag lumaon, dalas mo nang narinig, tagal mo nang narinig, parang hindi mo na masyadong narinig o na-appreciate. Testingin natin. Maybe this time it will be love and they'll find. Maybe now they... Na-appreciate nyo? Hindi yung kanta ko, ha? Yung tunog. Di ba hindi nagano? Bakit? Luma na eh. Tagal nyo nang narinig eh. Lumang tugtugin na yung Father. Eto. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. O, di ba? Nakuha agad ang interest ninyo. Natawagad kayo. Kasi bago. Parang chismis lang. Pag luma na yung chismis, wala ka ng interest. Slide please. Ganyan kapag luma na yung chismis. Disinterested na. Wala namang bago. Pero kapag bago ang chismis, ganyan ang mga faces. Parang mga CCTV. Ganadong, may pamustra-mustra pa. Bago yung 7. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat narinig natin sa ating mabuting balita. Mahalin daw ang Diyos at mahalin ang kapwa-tao. Matagal na nating naririnig ito. Paulit-ulit na nating narinig ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tungkol naman talaga sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. And so may danger na hindi na natin ma-appreciate. Huwag ganon. Kasi hindi ibig sabihin, matagal na, madalas na, naisang buhay na. Kaya magandang ulit-ulitin. Kasi magsisisi tayo kapag ito ay inisnab at kinalimutan natin. Narinig natin sa ating gospel reading, tinanong si Jesus, ano bang pinakamahalagang utos? Pinakamahalagang utos sa 10 kautusan para sa mga Hudyo, pinakamahalagang utos sa kanilang mga laws na aabot sa 600 plus lahat. Ano sabi ni Jesus? Mahalin mo ang Diyos. Importante ito.
hindi mo na masunod ang lahat, basta ito masunod mo. Isipin po ninyo, ano po ba ang pinakamabigat na kasalanan na po pwedeng gawin ng tao? Pumatay? Eh di sana ang sabi ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, huwag kang papatay. Hindi. Ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos. Kaya't ang pinakamatinding kasalanan na po pwedeng magawa ng tao at pwedeng magbulit sa kanya sa impyerno, ang hindi mahalin ng Diyos. Oy. Yung mga natutulog, ganun. Parang gusto mong sabihin sa akin, safe ito, Father. Safe ako. Safe pala ako. Kasi mahal ko ang Diyos. Tama. Lahat naman tayo dito, isa-isahin natin eh. Wala naman dito hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya nga tayo nandito eh. But how much? How much do I love God? Kasi ang sabi, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong pagkatao, buong kaluluwa. Ni hindi sinabing mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pagkatao, lakas, sabay-sabay na. In general na hindi. In particular, buong puso, buong pagkatao, buong kaluluwa, inisa-isa. So ibig sabihin, sa lahat dapat ng departamento, sa lahat dapat ng aspeto ng ating buhay, minamahal natin ang Diyos ng buo. Hindi ito katulad dito na nag-apply ka ng trabaho, tinanggap ka. Pero ang sabi ng boss sa'yo, ibigay mo ang 100% mo lagi sa trabaho, umuo ka naman, pabibo ka eh. Ang hindi alam ng boss mo, ito pala ang 100% mo. Sa isang linggo, slide please. Pagdating ng Lunes, parang tinatamad ka pa. Kaya 12% lang. Mapipilitan ka pagdating ng Martes. Kaya 23% na. Wala ka nang magawa pagdating ng Miyerkules. Kaya 40% na. Aba, pagdating ng Huwebes, medyo palapit na ang weekend. Humihina na, 20% na. Pagdating ng Friday, 5% na lang. Uwing-uwi ka na. I-total mo yan, 100% yan. Hindi 100% ng Monday, hindi 100% ng Tuesday, hindi 100% ng Wednesday. Hinati-hati. At marami sa mga Katoliko, ganyan. Hinahati-hati ang pagmamahal sa Diyos. Mahal ang Diyos, pero patingin-tingin. Mahal kita, pero ganito eh. Mahal kita. Maraming Katolikong nagmamahal sa Diyos pero hindi nagsisimba. 100% ba yan? Hindi. May mga nagsisimbang Katoliko katulad natin pero wala sa loob ng pagmimisa. 100% ba yan? Hindi. Lumilipad ang isipan. 100% ba yan? Hindi. Marami sa mga Katoliko ang amen every Sunday pero kapag narinig ang divorce, okay sila dyan. Gusto nga nila, ibalik pa rin ang death penalty. Sa AJK, nag-o-okay sila. 100% ba yan? Kilabutan ka. Hindi 100% yan. Hindi gusto ng Diyos yan. 100% ba? Nagpabinyag ka ng iyong anak. At sumagot ka ng malakas. Opo, itinatakwil namin si Satanas. Pero nung nakaraang undas, dinamitan mo ang anak mo ng suot Satanas. Nagpabless ka ng bahay. Katoliko ka eh. Para mawala ang multo. Okay eh. Pero nitong nakaraang Halloween, nag-decorate ka ng mga multo. Ang dami-dami mong mga imahe ng santo. Pero bumibili ka, nagko-collect ka ng labubo. Anong nangyari? Mister, yung labubo, yung mamaya ako explain sa'yo, ha? Bigyan kita. Basta, ito nire-remind ko sa inyo, ha? Ang hinahangad ng Diyos na ibigay sa natin ng pagmamahal sa Kanya, buo. Napaka-importante nito. Kasi baka naiisip natin, ganun lang ito eh. Baka ang Diyos ay hindi seryoso eh. Tandaan po natin, nang sabihin niya sa atin, mahalin natin ang ating kapwa, akala natin okay na. Pero anong sabi niya? Mahalin ninyo kahit kaaway ninyo. O diba? Anong sabi sa kanya ni Pedro? Pwede na po ba'y makapagpatawad ako ng aking kapwa ng 7 beses? Anong sabi ni Kristo? Hindi lang 7, kundi 70 ulit pa nito.
Ang Diyos ay the best. Ang langit ay the best. Ang langit ay para sa mga nagbibigay ng kanilang buo at the best. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 23, darating panahon, marami, hindi sinabing konti, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, patuloyin mo kami. Pero hindi patutuloyin ng Panginoon. Marami ha? Hindi konti. Isipin po ninyo, kaya medyo natatakot ako dito. Sino ba ang madalas magsabing, Panginoon, Panginoon? Di ba yung naniniwala sa Kanya? Christians, Catholics, we call Him Lord, Lord, Lord. So ibig sabihin, marami sa atin ang pwedeng hindi maligtas. At po pwedeng mangyari yon kung nagmamahal lang tayo sa Panginoon pero hindi buo. Sana wag dumating yung pagkakataong masali tayo sa magugulat at magsasabi sa Panginoon, Panginoon, minahal kita, alam mo yan. At sabihin ng Panginoon, Father Fidel, alam ko naman, kaya lang kulang. Nag-undas o kapag may namamatay, madalas nating sinasabi, masaya na siya. Sure ka? Don't get it wrong. May mga tao talaga na malakas yung kutob natin. Halimbawa, yung lola ko, yung lolo ko, alam kong masaya na sila. Parang kampante ka, nasa langit na. Pero aminin natin, may mga tao na alam mo yung buhay, pero kapag namatay, sinasabihan pa rin, masaya na siya. Parang alanganin ka. Aminin mo yon, parang alanganin ka. Hindi ko sinasabing again manghusga tayo. Pero sinasabi ko, wag nating gamitin masyadong madalas at maging loose tayo sa paggamit niyan. Kasi baka maging kampante na rin tayo eh. Kung siya, masaya na, mas mabuting tao naman akong di hamak dyan. Baka maging kampante tayo eh. Na ganun lang ang gusto ng Diyos na pwede na yan, ayos na yan, at makararating na tayo sa kalangit. No. He wants the best. He is asking the best. In connection with this, ang sabi, mahalin din natin ang ating kapwa. Pwedeng sabihin natin, minamahal ko na yung kapwa ko, okay na yan, alam ko na yan, narinig ko na yan, luma na yan. Pwedeng wala na rin masyadong dating sa atin. At ang lagi pang atin sinasabi, wala naman akong inaargabyadong tao. Okay yun, pero sapat na nga ba yun? Yung mga binagyo, inargabyado mo ba sila? Hindi. Wala kang kinalaman kung bakit sila binagyo. Pero kung hindi tayo tumulong sa kanila, okay ba yun? Kahit wala tayong inaargabyado. Noong nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng second collection. Ito'y sa advice na rin ng ating obispo para sa mga biktima ng bagyo. At sinigurado ko talaga na ma-remind kayo. Natatandaan ninyo, in-announce ko. Kung minsan nga, maunang mangolekta yung mga collectors. Sasabihin ko, teka muna, i-announce ko muna. Kasi iba pag ako nag-announce alam nyo, nakakonsensya kayo kahit paano In-announce ko. Lahat ng misa yon. Kaya, nung bibilangin na yung mga kolekta, ang sabi ko sa mga bilangers, yung mga taga-bilang natin, bilangers, unahin ninyong bilangin yung second collection, yung para sa mga biktima ng typhoon. Excited ako Magkano? Ni-report sa akin, 22,000. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Nalungkot ako. Don't get me wrong. Sa dami nang nagsimba, hindi nga umulan, pinagdasal ko talaga na wag umulan. Ang dami nagsimba. Nung nakaraang linggo, maliit yung 22,000 na yon. Hindi ko naman sinasabing kayo yon. Hindi ko naman sinasabing kayo yung nagsimba nung nakaraang linggo. Iba-iba naman yung nagsisimba dito, bagamat may mga namumukaan ako. Joke lang. Hindi ito against sa inyo. Kung nagbigay kayo ayon sa kalooban ninyo, okay yun. Okay yun. Kaya lang, baka kailangan ko rin itong sabihin sa mga hindi nagbigay. O kung nagbigay man hinanap yung pinakabariya na ibibigay, baka dapat kong sabihin sa inyo, sana kapag tutulong tayo, ilagay din natin ang ating sarili
sa sitwasyon ng ating kapwa-tao. Na kung tayo ba yung nawala ng tirahan, nawala ng mahal sa buhay, at tayo yung tutulungan natin, sarili natin, ganun ba ang magiging pagtulong natin? Kahapon lang, nagmimisa ako, communion. Biglang bibihira yun, yung ang lakas ng boses ng Panginoon. Ang sabi niya sa akin, kamustahin mo yung nagtitinda ng sabon. Yung nagtitinda ng sabon sa labas, yung binebenta niya ay para sa mga kikitahin niya pang liver transplant ng anak niya. Ang lakas talaga, kamustahin mo siya. True enough, nang kamustahin ko, humagulgol na. Father, sabi po kasi ng doktor, hanggang December lang dapat operahan yung anak ko. Kung hindi po maoperahan, baka wala na, magbibleed na siya. Magkano pa kukulang mo? 700,000 pa po. Hindi ko ito sinasabi sa inyo para hingan kayo. Ayokong napupundi kayo. Ayokong nangihingi sa inyo. Alam niyo yon. Nandiyan naman siya. Kung gusto niyo, kailangan niyo, bigyan ng tulong. Bahala po kayo. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka na magsalita, ako na lang. Bahala sila. Ang sinasabi ko ay isang personal na testimonya. Kasi nga, nandiyan na siya. 1-2 buwan na siyang nandyan. Nasanay na ako eh. At sa palagay ko lang, natulungan ko na siya eh. Pinayagan ko siya eh. Pero akalain mong bulungan ako ng Panginoon na parang pasigaw. Kumustahin mo siya. Kulang yung ibinibigay mong tulong sa kanya. Totoo. Rinig na rinig ko. Dito ko naisip na kapag tayo lumalapit sa Panginoon, imposible na hindi natin mapansin ang kapwa natin eh. Kasi, ibabaling niya yung ating atensyon. Tingnan po ninyo sa Ebanghelyo, nasagot na yung tanong eh. Ano yung tanong? Ano ang pinakamahalagang utos? Sa tanong na pinakamahalaga, ilan ba dapat ang sagot? Isa. Sinagot na niya, ito ang pinakamahalaga, ibigin mo ang Diyos. Pero ito ang pangalawa, sinunod niya eh. Kasi wala naman siya kailangan ng pagmamahal natin eh. Ibabalik niya sa atin, ibabalik niya sa iba. Sabihin niya sa atin, yung kapwa mo, kamustahin mo, tulungan mo. Wala ka mang maitulong na pinansyal, i-console mo, kausapin mo, kamustahin mo. Yung asawa mo, yakapin mo. Nang walang sinasabi, basta yakapin mo lang siya. Minsan may drive na ganun, pakinggan mo ang Panginoon. Huwag mong iisnabin yun. Kamustahin mo ang anak mo. Kamustahin mo man lang. Abutan mo man lang yung nanay mo. Yung kapatid mo nasa probinsya, ulila na kayo sa mga magulang nyo. Ang tagal nyo nang hindi nagkikita. Puntahan mo. Tawagan mo man lang. Kamustahin mo man lang. Pag narinig mo yun, huwag mong isnabin yun. Lumalapit sa iyo ang Panginoon sa katauhan ng kapwa natin. At sinasabi ko sa inyo, iandulot man niya sa atin ng kapwa natin, siya din ang magbibigay ng means para tayo makatulong. Kahapon ko pa iniisip, kahapon pa, hindi nawawala sa isipan ko, yung 22,000 kasi ibibigay na bukas, gawin kaya nating 100,000. Kukuha tayo sa konto. Kahapon ko pa iniisip, pwede ba? Kaya ba? Kasi yung kuryente natin buwan-buwan, nasa 200,000 plus. Ibibigay ko ba yung 100,000? Kahapon ko pang iniisip. At please don't get this wrong nasabihin ko sa inyo para ibigay yung punto ko. Kahapon ko pa rin iniisip, magmula nung nakausap ko, yung nagtitinda ng sabon. Kasi ang lakas eh. Bigyan mo siya ng pera. May presyo pa talaga eh. Walang biro, may presyo pa talaga. Bigyan mo siya ng 50,000. Oo, walang biro ito Ang lakas talaga. Bigyan mo siya ng 50,000 mula sa bulsa mo. Bulsa ko? Oo. Ang lakas talaga. Hindi ko kayo binibiro. Kahapon ko pa iniisip. Hindi ko masabi sa kanya, hindi ko maya-announce yung 100,000, hindi ko masabi sa kanya yung 1,000. Kasi baka hindi ko mapanindigan. Pero kahapon pa, nagmisa ako 2 beses sa mga baryo, sakto yung binigay kong komunyon eh. Alam niyo naman kung anong dating sa akin ito eh. Hindi ko pinansin yon. Sabi ko, konti yung tao na tansya ko. Dito kanina lang second mass, ang dami ng tao. At bibihira yung tinatagpos ko yung nangungumunyon. Natatandaan nyo, mapapansin nyo, pagdating ng
unang song natapos na. Pagdating ng salamat, umakit na ako eh. Hindi ko na tinatapos. Tinapos ko. Nagulat ako. Sakto yung komunyon. Sinasabi sa akin ng Panginoon, ibigay mo na yung 100,000, magbigay ka na ng 50,000. Akong bahala sa'yo. Siyang magbibigay ng tulong. Ganon din sa pakikisama natin sa iba, hindi lang ito tungkol sa material na bagay. Isipin mo, paano mo napagtitiisan ng asawa mo? Paano mo naunawa pa yung anak mo? Paano mo naalagaan yung may sakit sa pamilya nyo? Kasi nagsisimba ka. Nagdarasal ka. Ang tagal mong humihingi ng tulong, pero without you realizing it, tinutulungan ka na niya. Kaya natitiis mo eh. Kaya kaya mo eh. Kaya kaya mo eh. Sino mang nagmamahal sa Diyos ng buo, kayang mahalin ng kahit sino. Kahit ang taong dumudurog ng kanyang puso. Hindi gusto ng Diyos, mahalin natin siya ng buo para sa kanyang sarili, para sa atin. Kapag minamahal natin siya ng buo, wala tayong hindi kakayaning mahalin ng buo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na iyan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible. Nakikita ka niya. Nararamdaman ka niya. Sa kanya'y maglilingkod. Alam niya ang lahat. Kahit di mo sabihin sa Kanya, kahit iluha mo lang sa Kanya, magigets na. Alam niya ang dahilan ng pagpunta mo sa simbahan. Alam niya ang dahilan ng pagpatak ng luha. Alam niya ngayon kung anong iniisip mo. Alam niya ang mga struggles mo, yung iniisip mong hindi mo na kaya, yung iniisip mong hirap ka na. Alam niya lahat yun. Kasi kita naman niya ng lahat ng ginagawa. Kung ako'y magtatapat, alam niyang natatakot ka sa sasakit mo. Alam niyang namumroblema ka sa pera. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabi. Higit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung mahalin kita ng buo. Tulungan mo kung maniwala ako sa iyo ng buong buo. Gusto ko rin. Kasi hindi ko kayang mag-isa. Pakiramdam ko kapag hindi ako nagmamahal sa iyo ng buo, mas lalo kong hindi nakakaya. Kaya hindi ako dapat magtampo sa iyo, hindi ako dapat magalit sa iyo. Kasi sa iyo ko kukuha ng lakas. Pasensya na sa mga pagkakataon. Nagagalit ako. Lumalayo ako. Sana kahit magkaganon man, tulungan mo kung mas mapalapit uli sa iyo. Kasi alam ko, kasangga kita sa lahat ng mga pinagdaraanan ko. Have mercy on me and my family. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Masalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta mahalin mo pa siya ng buo. Kung lalapit ka kay Jesus para mas lumakas pa ang loob mo, para mas makaya mo ang pagmamahal ng sa Diyos, hindi para sa Kanya, kundi para sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw ba
Hindi ka natatouch sa taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang Diyos, ang kiliti sa puso ng Diyos, ang taong nagmamahal sa Kanya ng buo, at ang taong naniniwala na Kanyang pagmamahal ay buo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father Almighty, creator of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Father, in Jesus we experience your overflowing love and mercy. We now pray to you to protect us from all hatred and strife, so that your peace may reign in our world. As we say, Father, listen to our prayer. Father, listen to our prayer. For Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all priests and deacons, may they be sacraments of Jesus' love through their faithful witnessing and selfless service, we pray. Father, listen to our prayer. For public servants and professionals, may they grow and prosper in love by serving the nation through daily offering of their labors and struggles, we pray. Father, listen to our prayer. For victims of hatred, abuse, and indifference, may they not lose their trust and faith in the Lord, and be empowered to continue to living their lives in the Church, we pray. Father, listen to our prayer. For all of us who are gathered here together, may we find strength in the love of God, love that bears all things, hopes all things, and endures all things, we pray. Father, listen to our prayer. For our beloved dead, may they experience the everlasting love and forgiveness of God in their fullness of His kingdom, we pray. Father, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray for the recovery of sick, We pray. including Sister Terry, Father Luciano, Father Jack, Adona, and Juliet, Sir Rudy. Nani Leon Shah, Kifara. We pray to the Lord. Father, listen to our prayer. Almighty Father, may listening to your word and acting on it be the delight of our life. May your will be done in us amid the joys and shadows of passing day. May we offer you all we are and all we have. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory.
Nalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. At ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasan. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, the Spirit. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang nagmamahal sa atin ng buo, mapalad tayong kanyang inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagkasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng mga pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Sa bawat pagluhog ang ating itutugon, ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, lahat kayong nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na wala hanggan, kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabili namin sa iyo ang aming mga minamahal na yumao. Alalahanin po natin ang ating mga minamahal na yumao. Gayun din ang mga walang nakakaalala. Pagdasal natin sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Panginoon, pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat, pag-ibig at patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang o nagawang kasalanan dalang po ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Muli paalam sa inyo mga kapatid naming nauna, pumanaw, mapasapiling kayo ng poong may kapal. Ang pagmamahal namin, lalong-lalo na ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang awa ay baunin niyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pababayaan
Maraming salamat po sa inyong mga tinutulong, lalo na yung mga nag-aalay ng alkansya. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa mga tinda ng Sri Nelson na Crown, at sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Salamat din sa mga nag-send ng kanilang online donation. Marami pong salamat sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit mapupunan natin yung ating second collection last Sunday. Pwede natin itong dagdagan mula sa inyong mga tinutulong. Maraming salamat po. Nandyan po sa labas uli yung nagtitinda ng sabon. Sana matulungan po natin siya. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. She wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo.